Sa tuwing kumakain tayo, ginagawang enerhiya ng ating katawan ng asukal. Pero paano kung ang asukal na ito, sa halip na maging enerhiya, ay manatili at mag-ipon na lang sa ating dugo? Ang type 2 diabetes ay isang kondisyon kung saan nananatiling mataas ang level ng asukal sa ating dugo dahil hindi nakakagawa ng sapat na insulin ang ating katawan. Ito ang hormone na siyang nagkokontrol sa asukal natin. Nangyayari rin ito dahil sa tinatawag na insulin resistance, kung saan hindi nagagamit ng tama ng katawan ng asukal para maging enerhiya. Higit na nasa panganib sa kondisyong ito ang mga taong overweight o obese, pati na rin ang mga kulang sa ehersisyo at hindi aktibo ang pamumuhay. Malaki rin ang tsansa ng mga may kamag-anak na na-diagnose na may diabetes, ang mga may high blood, alta presyon, at ang mga kababaihang nagkaroon ng history ng gestational diabetes. Sa simula, kadalasang walang anumang nararamdamang sintomas. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari na itong magdulot ng madalas na pagkauhaw at pag-ihi, mabilis na pagbaba ng timbang, pandalabo ng paningin, panginginig ng kamay o paa, at mga sugat na matagal na maghilom. Upang makumpirma ang kondisyon, kinakailangan ng opisyal na diagnosis sa pamamagitan ng mga laboratory test, tulad ng fasting blood sugar o FPS o HbA1c test. Alam niyo ba na para sa mga may diabetes, ang isang maliit na paltos sa paa ay maaaring maging sanhi ng malaking problema na tinatawag nating diabetic foot. Nangyayari ito dahil sa matagal at mataas na asukal sa dugo na nagdudulot ng dalawang pangunahing pinsala sa ating mga paa. Una, nasisira ng asukal ang mga ugat kaya nawawalan ng pakiramdam ang paa. Ibig sabihin, maaari ka nang masugatan na hindi mo man lang namamalayan. Pangalawa, ang mahinang daloy ng dugo. Dahil sumisikip ang mga ugat, hindi sapat ang dugong dumadaloy sa paa. Ang resulta, ang maliit na paltos na hindi mo naramdaman kapag hindi napaduluyan ang sapat na dugo ay mabilis na magiging malalim na sugat. At sa pinakamalalang kondisyon, kapag nabulok at naging grabe ang infeksyon, maaari itong humantong sa pagkaputol ng paa o amputation. Paano mo nga ba malalaman kung ikaw ay mayroon ng diabetic foot? Kung ikaw ay mayroong diabetes at nakapansin ka ng sugat sa paa na matagal nang hindi gumagaling, mayroon ng kakaibang amoy o nana, madalas na nangingimay, namamanhid, namamaga, o may pagbabago na sa kulay ng balat sa paligid ng sugat, maaaring mahina na ang daloy ng dugo sa paa na isang senyales ng diabetic foot. Kapag may napapansin na sa mga senyalis na ito, mainam na magpakonsulta ka agad sa doktor. Mahalagang maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng gangrene o pagkamatay ng isang bahagi ng paa, dulot ng kawalan ng pagdaloy ng dugo, at osteomyelitis kung saan ang infeksyon na umabot na sa buto. Kapag nangyari na ang mga ito, maaaring kailanganin ng i-amputate o putulin ang bahagi ng paa na naapektuhan. Niiwasan ang diabetic foot sa tamang pag-aalaga sa inyong mga paa. Tingnan ng inyong mga paa araw-araw kung may hiwa, paltos, pamumula o sugat. Hugasan at patuyuin ito mabuti, lalo na sa pagitan ng mga daliri. Huwag maglakad na nakapaa at magsuot ng komportable at tamang sukat na sapatos kasama ang malinis na medyas. Importante ring panatilihing kontrolado ang inyong blood sugar at regular na magpatingin sa inyong doktor. Tandaan, ang simpleng pag-aalaga sa inyong mga paa ay susi upang maiwasan ang diabetic foot.